Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik mo muli inyong lingkod, si Katambay Manong po. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan ngayon. Excuse me po. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan mang bansa o sulok na mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin, komentuhan po natin. Ito pong talagang yung talagang kalat po, napakarami po, sobrang dami po mga kababayan, ang talagang lalo po sa social media, yung talagang gusto na pong ma-impeach ang Vice President, gusto na pong matanggal bilang Vice President, at pati po mga survey po ngayon, mga survey company, talagang magse-survey lang po ng hindi bababa o hindi tataas sa 5,000, 2,000, 1,000, 500. Yan lang po ang sinesurvey nila, pero ang palalabasin po nila ay halos buong botante po ng Pilipino o buong Pilipino ng bansa ay talagang na gustong-gusto na raw po o talagang napakalaking porsyento na mga kababayan. Ang magpipresenta lang po sa atin 2,000 lang o 5,000 kanilang sinervey mga katambay. Nakakapagtataka. Pero putok na putok po ito. Pakinggan po natin mga kababayan. Ito pong social media na mga broadcaster, abogado, vlogger, at magka-partner po mga tambay. Pakinggan po natin. May lumabas na survey partner, 4 out of 10 Filipinos support the impeachment of Vice President Sara Duterte. According to a recent social weather stations survey conducted in partnership with Strat-based Group, conducted between December 12, 2024 and December 18, 2024 last month. The survey showed that 41% of Filipinos support the Vice President's impeachment, while 35% disagree and 19% are undecided. The rest, 5%, said they don't know enough about the issue. According to the survey results, the call for Duterte's impeachment resonated most strongly in Luzon, outside of Metro Manila. Okay, with 50% advocating for her removal and 25% disagreeing with it. Only 18% were undecided, while 17% not informed enough. Ang dami din na not informed enough, ha? Oo, partner. 17%. 7 lang. 7%. Malaki pa rin yun. Oo. Ang 18% ang undecided. Walang desisyon rito. 45% agreeing to call for impeachment. A close 37% disagreed, and only 14% said they were undecided. The remaining 4% said they didn't know. Mindanao showed the most opposition, with 56% opposing it and 22% advocating for it. Pero halos kalahati. The region had an undecided rate of 18%, ayaw makisawsaw, and 4% uninformed. The Visayas had the highest percentage of undecided. Ayaw Gitnang-gitna talaga, no? Ayaw nila makialam. Kasi tawad na kayo dyan. 24% in contrast to 40% who agreed. 33% who disagreed and 4% who did not know enough. Ulit-ulit sa Visayas, ilang percent ang gusto? Sa Visayas, has undecided 24 partner. Okay, 24. Okay. 40% okay. who ang agreed. Gusto. Okay. 33% who disagreed. And 4% di nila alam. Okay. So sa Visayas, pero lamang pa rin yung may gusto. May gusto, 40%. Oo. Kasi kung tutuusin mga kayubi partner, Luzon and Visayas, pareho nilang mas mataas yung numero, yung porsyento na gusto nilang matuloy yung impeachment. Ang tanong ba is gustong matuloy impeachment o gusto ma-impeach? Diba, no? Tama, partner. Ano bang naging tanong nila rito sa mga respondent?
Among socio-economic classes, support for the impeachment was strongest among So for the impeachment. classes A, B, C. Ito mga partner alta sosyedad. Oh. Doon, Nakita nyo mga tambay, kung saan naman po nila pinupukol ngayon, idinidribble po ang Vice President, mga tambay. Kasi hirap na hirap po nila itong ma-impeach o talagang i-file ang impeachment. Dahil nga po, halos wala pong sumusuporta rito, mga kababayan, mga senador. At mga congressman ay takot din po sumuporta, pumirma rito. Dahil manganganib po ang kanilang political career kung sila po ay sasama po o pipirma ng impeachment, mga kababayan, dito po sa Vice President. Unang-una, wala po silang mapapatunayang nagkasala ang Vice President. Kasi mismo ang COA ay hindi pa po naglalabas ng pinale, hindi pa tapos ang kanilang audit, mga kababayan. At yung iba po, natapos na nila, ay wala pong nasilip ang COA na korupsyon ang Vice President. Pero dito po, ay talagang ang ginagamit na po nila ngayon ay ang survey, mga kababayan. Survey na po. Talagang ang social media po, dribble na dribble po nila. Gamit po ngayon ang survey. Survey naman po ngayon. Nawala na po yung iba nilang ginagamit, mga katambay. Hindi na po tinatanggap ng Pilipino yung kung ano-ano po mga pinagsasabi nila sa Vice President. Kesyo confidential pan kuno, doon nila binabanatan at may mga pangalan pa silang nilabas. Ngayon naman, survey naman, mga kababayan. Kasi isa rin po itong ginagawa nilang pandribble. Hindi nyo po ba napansin, mga kababayan? Dadali nila ang issue sa mga Duterte. Dahil yung mga anomalya na tutuklasan ng mga Pilipino. Kailangan po kasi mapagtakpan ito. Kailangan mo dalin. At isa pa, kaya nila pinupus din dalin sa Vice President. Kasi kung tatanggapin ng Pilipino na talagang mawala na sa posisyon as in Vice President, ang VP Sara, sino po ba makikinabang? Pilipino po ba makikinabang? Pag tinanggal mo ang Vice President na halal ng mahigit 32 million, Pilipino po ba ang makikinabang? Pag nawala siya, di po ba mga politiko ang makikinabang? Di po ba? Komento na inyong lingkod. Sino? Sila. Yung mga nag-aambisyon na maging Vice President. Papalitan po Mga hindi po sila halal ng bayan. Ambisyon lang maging vice. Di po ba? Sa tingin nyo, ang makikinabang Pilipino, sila ring nasa posisyon ang makikinabang. Sila rin ang papalit na napakarami natutuklas ang anomalya ng mga Pilipino. Lalo sa institusyon, 2 institusyon natutuklasan ang napakalaking korupsyon. Ayon na rin mismo sa Vice President. Di ba? 2 tao kumukontrol sa institusyon ng Kamara. Ayon sa Vice President. At ganun din, may kumukontrol din sa Senado. Ayon naman po ito sa dating Pangulong Duterte. Kaya nga ang tawag niyan pinaka-worst and rotten, pinaka-bulok na institusyon. Yang 2 sangay na yan. Di po ba? Tapos sila yung papalit dyan na maging Vice President. Pilipino ba ang nakinabang? Sa workaholic na Vice President, workaholic na Vice President at limitado lang ang power niya, limitado ang budget niya, pero siya ang gustong tanggalin. Pero ang gobyerno napakalaking problema. Hindi matugunan ang problema ng Pilipino, ng bayan, hindi matugunan. Kahirapan, inflation. Di po ba napakamahal na bilihin, dadali lang tayo sa ayuda? Di po ba? Tapos yung Vice President, limitado ang kapangyarihan. Pilit mo tinatanggal, samantalang yung napakalalaking numero ng korupsyon. Yung paglipat ng pera sa PhilHealth, GSIS, SSS, at yung pinasok nating investment na Maharlika Investment Fund, yung ating kagintuan, yung ating proyekto na flood control, 5,500, ano na nangyari? At yung ating PDIC, di po ba? Ano na nangyari? Walang issue rito. Impeachment, yun ang numero na kailangan nilang pagtakpan. Pati yung issue ng 2 tao sa Kamara. Yung issue na walang resibo ang kanilang pondo. Liquidation lang by certification. Walang public hearing. Mga kababayan, ang pera nila
na hinahawakan sa atin, ang institusyon ng Kamara at Senado. Kailangan nilang pagtakpan yon. Kailangan nilang dalin yon. Dalin nila sa impeachment, dalin nila sa Duterte ang issue. Kailangan nila ikabit yan para lahat po ng natutuklasan ng mga Pilipino sa kanila ay mapagtakpan, maiba, iibahin nila issue dahil sila nakikinabang sa pera ng gobyerno. Yung iniipit mo na Vice President, limitado ang kapangyarihan, limitado ang pera, siya ang pasasamain mo. Yung nagtatamasa ng limpak-limpak, trillion-trillion, billion-billion di umano, easy-easy lang. Walang problema kasi maraming tagapagtanggol. Tagapagtanggol napakarami. Media, social media. Kasama kaya ito ron sa sinasabi ni Senadora Amy na 1 trillion budget sa loob lang ng 12 buwan. Kung totoo man ito, 1 trillion. Dadami talaga. Dadami talaga. Ang mga trolls, demolition job talaga, mga kababayan. Painggan pa po natin. Doon galing with 50% agreeing, 34% disagreeing, and 40% undecided. Opposition to the impeachment was strongest in Class E sa masa. Oo. So ayaw pa nila. Ayaw, oo. Ng Class E. Ito yung mga nasa masa. With a disagreement rate of 36%. However, the agreement rate in this sector was 37%, while the undecided was 20%. Fast forward natin. Wala. Na pati yung masa, pake. O wala silang alam ngayon. Dahil, dito sa digital, partner, sa mundo ng digital, halos lahat, pati yung mga nakikita mo ngang nagpupulot ng basura, pupunta muna sa tabi ng kalsada. Ang bubunutin, partner, cellphone. Lahat may cellphone na. Oo. At lahat ng mga to, may access, partner. May mga Yan tanong, sino po ba tinatanong na survey? Napakadali pong baguhin yan, lalo kung ang survey company na babayaran o binabayaran. Sino po ba ang survey? Napakadali po yan eh. Di ba? Sabi nga nung isa natin subscribers, di ba? Napakadali nilang lukuhin yan ng survey. Di ba? Dahil hindi naman alam ng Pilipino eh. Kung sino yung mga sinurvey eh. Alam ba natin ang mga sinurvey? Hindi naman eh. Di po ba? Gano'n na lang sabihin na unang tanong sa'yo kung sino man yung nagsisurvey. Maka Marcos ka ba? O maka Duterte? Yun yung sinabi ng ating subscribers eh. May katotohanan po yun. Bago ka i-survey, tatanungin ka muna na magse-survey. Kasi konti lang naman yung survey nila eh. 1,000 lang. Pinakamalaki na 5,000. Pinakamalaki. Isang survey. Kalat pa daw yan sa buong Pilipinas. Gano'n na lang sabihin na maka Marcos ka ba? Maka Duterte. Pag sinabing maka Duterte ka, hindi ka nila isa-survey. Di po ba? Pwedeng mangyari yan, mga babayan. Mga katambay. Kaya ang pumipili lang yan. Di umano. Dahil hindi alam ng mga Pilipino yung sinurvey nila. Di po ba? Naka-close. Sila lang nakakaalam, mga kababayan. Kaya pwede mangyari yun. Pagka ang sinurvey nila yung Maka Marcos, ano sasabihin yan? Di ba? Impeach na yan. Palitan na yan. Di po ba? Mga kababayan. Tapos sasabihin mo, digital na. Ibang klase. Ituloy natin at mahaba pa ito eh. social media account. Sa katingin ko, partner, itong issue na to, especially yung nag-threaten, mas pumasok ito sa mainstream. Maliban sa mainstream, mas pumasok ito sa social media. Kahit yung sa news na sa social media, sa TV, sa radio, unlike yung mga hearing sa Quadcom party, kasi mahabaan yun eh. Paiksi-iksi lang yun eh. So, hindi na yun hindi detalyado yung mapapanood hindi na na iba. paglalaanan ng panahon pa, ng oras, ng buo, ng diba? class. Yung masa. Kasi, siyempre, busy-busy mo yan sa paghahanap ng partner. Pagkain. Pero yung pag-threaten, yun mukhang napanood ng karamihan talaga, partner. Kasi maiksi lang siya. Maiksi lang siya, saka kakaiba yun. Kakaiba yung
init ng ulo dun. Na Ni VP ipinakita. Sara. Na parang, ano mo yun, parang, di ba pag may kapitbahay ka nagwawala? Oo. Titingin ka eh. Oo. Kahit Yan. Yan, dyan po nila dinala. Kaya daw po, yun ang pinakamalaking issue, pinakamalaking threaten sa sa Pangulo, sa First Lady at sa Speaker. Yun daw ang hindi nagustuhan ng mga sinerbay, mga katambay. Hindi raw nagustuhan yun. Dahil nga daw napakatindi raw po. Pagbabanta daw po kasi yun eh. Pagbabanta sa buhay. Sa buhay. Yun ay may dahilan ba yun? Meron. May dahilan po yun eh. Yung pagbabanta na yun. Napuno na po ang isang Vice President sa ginagawa po sa kanya. Unang-una, nanganib ang buhay niya. Hindi magsasalita ang Vice President kung hindi po nanganganib ang buhay niya sa bagong Pilipinas. Buhay niya unang nanganib. At isa pa, napakahirap mong manganib ngayon ang buhay ng Pangulo dahil nasa kanya lahat ng kapangyarihan. Siya ang Commander-in-Chief, mga kababayan. Di ba? Paano manganganib ang buhay niya? Itong ang Vice President, kinikitil mo na. Pati ang kanya seguridad, tinatanggal mo na. Di ba? Kaya logic. Nanganganib ang Vice President ngayon sa dami ng tao na nababayaran di umano sa social media. Diyan nanganganib ang buhay ng Vice President. Dahil sinisiraan ng kanyang pagkatao ng hindi totoo dahil lang sa pera. Dahil sa natatanggap nilang kayamanan sa lapi. Sa mainstream media, sa social media, di ba? Diyan nanganganib ang buhay, dignidad, pagkatao ng mga Duterte. Yung kanilang magagandang ginawa ay napapasama nila sa social media, sa mainstream media di umano dahil sa malalaking pera. Limpak-limpak yata ang pera natatanggap yata nila di umano, mga kababayan. Ganyan po. Dahil bakit ko nasabi? Wala bang issue ang bagong Pilipinas? Walang issue sila? Kahit isa? Walang nakikita itong mga ito? Itong mga nagsusuri? Nag-a-analyze sila? Wala. Analysis nila, puro Duterte analysis. Wala silang nakitang analysis sa nangyayari sa gobyerno ngayon. 2025 national budget, walang nakita, walang nasilip. Ito, si Atty. Claire, sa aking kasama niya, wala silang itinatapik. Walang issue. Walang nakikitang issue sa Senado. Walang nakikitang issue sa Kongreso. At wala ring nakikitang issue doon sa ginagawa ng COMELEC sa Leyte. Sa 2nd District ng Leyte. Di ba? Na si Nene Bacali, tinanggal ng COMELEC. Di ba? Last minute, disqualified. Hindi nakikita naman nag-a-analysis yan. Puro Vice President lang, mga katambay. Kaya, bulok na po sila eh. Mabango lang po sila sa survey. Yung sinasabi nga po ni Senadora Amy Marcos, kung yun ay totoo, 1 trillion yun. 1 trillion. Kaya nga nanggugumahol. Sa social media, napakarami. Dahil unang-una sa social media, pagka ang topic mo ay Duterte, lalo na binabakbakan mo, sinisiraan mo Duterte, ang mga Duterte, lumalaki views nila. Isa pa nilang pinagkakakitaan. Kahit po paninira na lang ginagawa nila sa mga Duterte, paninira, hindi na totoo, basta lang lumaki ang view nila, banat sila ng banat sa Duterte. Di po ba? Kasi pagka tinapik nila, ang administrasyon, sawang-sawa na mga Pilipino sa ginagawa ng Marcos Jr. di umano, hindi naman tinatangkilik na ng mga Pilipino. Dahil sinusukan na nga daw. Di po ba? Pero pag mga Duterte, pinagkakakitaan pa nila. Kahit magsinungaling sila na magsinungaling. Kaya itong ginagawa po nilang pagtutwist, mga kababayan, dinadala nila. Tingnan mo, sabi ng isang abogado, wala na raw halos kwenta yung ginagawa ng Quadcom dahil napakahaba na raw po. Wala na kwenta. Ang may kwenta na raw po sa ginawa ng survey, yung galit ng kalooban ng isang Vice President na sinasabi nila, yun daw ang hindi nagugustuhan ng Pilipino dahil yung pagbabanta, yung threat, mga kababayan, ikaw ba naman,
Ikaw ba naman, tao ka. Ginamit ka ng isang pamilya o 3 pamilya. Ginamit ka nila. Di ba? Ginamit sila ng Marcos. Ayon na rin sa Vice President, ginagamit siya. Marcos Romualdez Araneta, ginamit siya makabalik sa kapangyarihan. At kung sasabihin naman po ng mga detractors po ng Vice President na hindi po totoo na matatalo ang isang VP ang isang presidente Marcos Jr. kahit wala ang VP Sara. Di ba? Meron na pong PACS. Minangyari na nga po. Tumakbo po siyang Vice President. Hindi nga siya nanalo na hindi naman popularidad ang isang dating Vice President, Leni Robredo. Tinalo ka na. Tapos siya na naman ang mga kalaban mo. Siya na naman ang mga kalaban mo bilang presidente na siya'y Vice President. Ikaw wala ka pang posisyon noong mga panahon na yon. Sa tingin mo, kung hindi ka sinamahan ng mga Duterte, mananalo ka? Di po ba? Kaya, tapos sasabihin nyo, napakaraming loyalista. Loyalista, hindi nga nanalo ng Vice President. Loyalista. Tinalo pa ng Leni. Nasaan ang loyalista? At yung sinasabi naman nila sa survey, ibalik natin sa survey, yung sinasabi nila na walang pakialam ang Bisaya, walang pakialam ang Mindanao lang, at halos ang Luzon daw, yun daw ang majority na gustong ma-impeach. Napakalaking porsyento ng Luzon. Naniniwala po ba tayo ron sa sinasabi nila? Parte kasi ito ng demolition job. Kaya, di ba sa ginagawa nila sa Vice President? Kasi iisa pattern nila, may kumpas. Araw-araw po may kumpas. Araw-araw po nilang topic. Araw-araw nila. Talagang tinatrabaho nila. Ganyan po kasi yung swelduhan Pagka swelduhan ka di umano, kung ano yung binibigay sa yung kumpas na nagpapasweldo sa iyo, pare-parehas po. Pare-parehas po sila. Kaya hindi yata malayo di umano na sila swelduhan. Swelduhan sila. Kaya iisa kumpas nila araw-araw. Puro Duterte lang sila nakapokus. Napakalaki ng gobyerno natin. Napakaraming ahensya ng gobyerno natin. Napakalaki ng institusyon ng Senado at Kamara. Mahigit 300 mahigit ang congressman. 24 ang senador. Isang presidente. Napakaraming departamento ang gobyerno. Pero 2 tao lang nakikita mo. Vice President lang at dating Pangulong Duterte. Na hindi pa nanunungkulan ng dating Pangulong Duterte. Wala pa siyang posisyon. Pribado na siya ngayon. Di po ba? Di ba? Kaya dito pa lang, pati po ang media at social media. Doon lang din po nakatutok sa issue ng mga Duterte. Kaya malalaman mo po dahil kung ikaw ay nag-iisip, katulad ni Kamanong, kung ikaw ay trabahante, susundin mo, boss mo. Ito lang ang gagawin mo ng gagawin. Ganito lang ang gagawin mo araw-araw. Dahil diyan kita sinuswelduhan. Di po ba? Ganyan ang nakikita po ni Kamanong. Komento na inyong lingkod. Ganyan ang nakikita ko sa social media. Napakarami. Libo po. At ganun din po. Hindi naman po lahat ng mainstream media. Hindi naman po lahat. Marami pa po tayong matitino po. Lalo sa radio station at sa mga TV station. Hindi naman po lahat. Pero sa social media, napakarami pong attack dog. Libo. Baka dyan po sila nag-survey. Sinervey po yata nila lahat ng vlogger na iisa po ang kumpas. Iisa ang ginagawang trabaho dahil yun ang pinatatrabaho sa kanila ng 1 trillion, di umano, 1 trillion pesos. Ayon po yan sa dating senadora, sa senadora Amy Marcos, mga kababayan. Kaya dito po, intayin nyo ang galit ng mga Pilipino. Hindi nyo na maluluko mga Pilipino. Kayo na rin mismo may sabi, Attorney Claire. At dito sa kasama nyo, kayo na rin ang may sabi. May social media na. May cellphone na mga Pilipino. Alam na ng mga Pilipino ngayon ang totoong nangyayari. Alam na mga Pilipino ang ginawa nila sa pinasok natin bilyon-bilyon na wala pong report.
Unang-una, pag-upo pa lang nila, Maharlika Investment Fund, minadali nila yan. Alam din ng mga Pilipino, may cellphone sila, may social media. Alam din nila ang ginawa po sa flood control. 5,500 billion po ang ginastos natin dyan. At alam din po ng mga Pilipinong may cellphone. Ang ginawa po natin sa Central Bank, yung issue ng kagintuan natin, toni-tonelada, alam po yun. At alam din po na may cellphone Pilipino, yung ginawa po, yung ating protection sa ating bangko, how many billions po ang nakuha po, nakaperahan sa ating mga bangko, mga katambay. Ibang klase. At alam din ng mga Pilipino ang ginawa sa PhilHealth. Yung paglipat po ng how many billions, hindi bababa sa 60 billion. At tinanggalan mo pa ng subsidy, zero. Alam ng mga Pilipino yan sa social media at may cellphone sila. At ganun din sa GSIS, SSS. Alam ng mga Pilipinong may cellphone yan. Ang ginagawa ng bagong Pilipinas at ang institusyon ng Kamara at Senado na wala silang ang liquidation by certification lang ang ginagawa nila at walang public hearing ang pondo nila. At alam din ng mga Pilipino ang ginagawa sa Senado na may nangungumisyon din dyan. Kamukha sa Kamara, sa mga congressman nangungumisyon. At alam din ng mga Pilipinong may cellphone ang ginagawa po sa ayuda. Kung paano po nila pagkakitaan ng ayuda at gamitin sa politika. Alam ng mga Pilipinong may cellphone yan at nasa social media. Yung pinasabog po ng isang mayor ng Baguio, si Mayor Magalong. Di ba? At alam din ang ginagawa po. Alam din ng mga Pilipinong may cellphone, may social media, ang panggigipit na ginagawa sa mga Duterte. Demolition job, political harassment, political harassment, demolition job. Mga kababayan. Kaya dito, malalaman po yan kung sino po ang totoo. Totoo po ba ang napakaraming detractors na ng mga Duterte sa social media? O mas totoo yung bobotong mga Pilipino na sinisiraan pa, pati ang Bisaya at Mindanao. Tanging Luzon lang daw po ang pinakamalaki. At sila ba'y nakakasiguro na sa Luzon? Sa tingin nyo, nakakasiguro na sila sa Luzon? Halos maraming tao rin sa Luzon na galing sa Mindanao at galing sa Bisaya. Naninirahan sa Luzon. At hindi po lahat ng taga Luzon ay aayawan po ang isang Vice President. Nakikita nila magtrabaho ito. Luzon, Bisaya, Mindanao, meron po mga offices, satellite offices po ang Vice President. At nililibot niya po ang buong Pilipinas, ang Vice President, mga kababayan. Yan po ang real talk. Ang presidente, nakikita po natin, buti nga ngayon, walang travel eh. Kung hindi travel, concert. Mga tambay, concert. Ang pinaka-pastime, pahinga ng presidente, concert. Mga tambay, concert, travel. At dadalhin po tayo sa social media. Nakita niyo po, wala nga sila ipinagmamalaking ginawa ng Pangulong malalaki eh. Wala eh. Wala. Puro Duterte lang po ang issue nila. Wala pong nagtatanggol sa Pangulo na merong ginawa sa loob ng 3 taon na big project. Wala silang maipagmalaking big project. Mga kababayan, wala. Tanging demolition job lang po ang katanging nilang ginagawa araw-araw. May kasama pang abogado. Muli po mga tambay, talagang ang gagawin na lang po natin, dahil nga po nilalason nila ang mga Pilipino, pero sana huwag magpalason sa mga ganito pong klase ng mga balita at ginagawa lang po nila sa dadalawang tao sa ating bansa. Kaya laki-laki ng problema ng ating bansa, 2 tao lang po nakikita nila, mga kababayan. Sana hindi po magpalason dito. At sana, yung sinasabi nga po nila, meron ng cellphone ang mga Pilipino. May social media na. Sana hindi po tayo mabulag sa mga ganitong klase na balita na pinupukol sa atin araw-araw, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po mga kababayan. Happy weekends. Ingatan nawa po. Paalam. Bye-bye.